Dahil sa sobrang korupsyon, tingnan nyo po mga kababayan, mismo ang ahensya ng gobyerno na may mandato upang bantayan yung cyberspace natin para hindi po tayo mapasok ng mga pang-aatake ng mga hackers. Abay, wala na ring budget, walang pundo. Mga kababayan, hindi po sila makabili ng clouds upang madagdagan yung extra po na memory nitong mga online application na binuo para po mapabilis yung mapa-access yung ating mga kababayan. Mabilis yung ma-access po natin sa mga application na ito na nasa eGov.ph. Mantakin nyo mga kababayan natin. Ang daming pera na napupunta sa korupsyon. Ngayon, bakit hindi ito napupunduhan? So mismo, ang DICT, anong ginawa nila ngayon? Ano ba yung DICT? Yung mga kababayan natin. Department of Information and Communications Technology. Technology po. Makabagong teknolohiya para ma-improve ang serbisyo ng gobyerno na hindi kailangan pumunta physical ng isang tao sa isang opisina ng ahensya ng gobyerno. Dahil nasa makabagong teknolohiya na nga tayo. Meron ng smartphone, mabilis na internet. Pero tingnan nyo, sinut down ang 12 government digital system dahil hindi daw po nakabayad ng cloud, hindi nakabayad sa server dahil walang pundo. Mapapaputang ina ka talaga, mga kababayan po natin sa ahensya ng gobyerno ngayon. Sa gobyerno na pinamumunuan ni Bongbong Marcos. 1.5 to 1.9 trillion ang nanakaw na sa kaban ng bayan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at sa flood control parang. Dito po yung 5,500 flood control na sinasabi ni Bongbong Marcos na hindi napatupad. Yung mga kriminal malaya po. Pero yung mga ordinaryong Pilipino na naghahanap lang kay Bongbong Marcos at kini-question ang tunay niyang kalusugan, ano nangyari? Pinaaresto, non-billable pa. Yung mga kritiko, anong ginagawa? Ginagawa ng kaso. At ang iba gusto pang i-expel sa pagkakongresista. Bakit nila ginagawa ito? Kasi gusto nila pagtakpan ang matinding korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Ito yung patunay. Nagkaroon ng pagdinig sa Senado. So mismo inamin po ng opisyal ng DICT na wala po silang budget. Magkano ang di umano pinondo para i-impeach si BP Sara? 1.3 trillion sa 53 na mga kongresista. Ngayon may haka-haka na di umano allegedly babayaran na naman sa pamagitan ng kanilang extra budget yung mga kongresista na puputo sa impeachment ni Vice President Sara. So lahat sila nakapokus sa pag-i-eliminate sa mga kritiko, sa kalaban nila sa politika. Pero ang tunay na problema ng bansa, ito, napaka-importante ito. Paano tayo maka-access sa mga services ng gobyerno na yan? Paano mapabilis yung ating pag-access? Kung mismo ang gobyerno hindi pinupunduhan. Pero yung pag-impeach kay Vice President Sara, alaki ng pondo. Server lang ng cloud, hindi ka makabili. Pero namumudmod ng ayuda. Ang laki ng pondo ng ayuda. Humingi ngayon si Bongbong Marcos ng 155 billion para daw sa kanya UNLIP program. So para saan yan? Pero yung mga importanteng services ng gobyerno, napapabayaan. So ang tanong, may maasahan pa ba tayo? Kahapon nag-rally din po tayo mga kababayan upang ipanawagan na tanggalin yung excise tax, ibaba yung VAT or tanggalin yung VAT, itaas yung sahod ng mga ordinaryong Pilipino. So paano pala itaas yung sahod? Paano tanggalin yung excise tax at VAT? Kung mismo, dito pala sa programa ng online ng gobyerno, itong mga application na ito, wala na pondo. Tapos mag-request pa sila ng mga extra budget para sa mga extracurricular activities nila. Para mapa-impeach ang ating Vice Presidente. Ibang klase po. Yun nasa gobyerno ito. Kaya, hindi tayo magtaka kung bakit marami ng galit. Hindi rin po tayo magtaka kung bakit pinasarado ni Bongbong Marcos kahapon sa naganap na rally yung Mindiola. Kung bakit nila ginawang parang kulungan ng mga high-profile inmates. Yan o. Yan po yung Mindiola kahapon para sa kaalaman ng lahat. No? Saradong-sarado.
Ang dami nilang ginastos dyan. Ilang milyon. Eh kung ginamit nila yan para mas mapalakas yung server ng mga eGov.ph application, eh di sana mas napapakinabangan nating lahat ng mga ordinaryong Pilipino. Ito nga yung pinapasubsidize na lang natin yung produktong petrolyo. Diba? Para hindi na sana may hirapan tayo lahat. Lahat ay makikinabang. Pero ginagawa nila is ayuda, ayuda. Kasi nga, sabi nila, pag sa ayuda, may kwarta. Pag sa ayuda, may pasok sa kanilang bulsa. Kaya kawawa na naman si Juan na patuloy na nagtatrabaho para makabayad ng buwis sa gobyerno. Nakaupo sa gobyerno, panay pasok naman sa kanilang bulsa at sa malita yung pera ni Juan. Ayun, masama pa tayo dito. Kaya sana po ayusin nilang serbisyo, no? Wala naman silang maipagmamalaki ng mga major infrastructure project. Huwag puro yung paglalagay ng harang sa apunta sa Malacanang. Hindi naman sila papasokin ng tao. Diba? Hindi naman totoo yung sinasabi ni Ping Lacson na mayroong people power with the backup ng militar. Yan po is napakalaking kalokohan sa totoo lang mga bayan. Balay ko ginagawa lang po nila yan para may rason sila para isara yung major. Pero unahin muna nila ito, napaka-importanting application ito.